Tapos yung sinabi ng isang witness, ito yung mga sekretary, nag-deliver, lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal niyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, inaharang natin ang daan. Oo! Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng justisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Yon! Breaking news ho ito mga kababayan, Senator Alan Peter Cayetano nakiisa ho sa ginagawang pagtitipon ng mga kapatid nating INC dyan sa EDSA. At itong si Ping Lacson talaga hong gumugusto siya na makulong itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa mga malapit lang ho dyan sa EDSA, makiisa ho tayo sa ating mga kababayang miyembro ng INC para makapagpakita ng suporta dito kay Senator Rodante Marcoleta at ma-call out lahat ng kabuktutang ginagawa ng administrasyon na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan, heto ho ang pinagtataka ng marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Ang usap-usapan ho ngayon sa mundo ng social media at tinatanong ng ating mga kababayan, bakit daw noong nagnakaw yung mga kawatan sa administration itong si Marcos Jr., noong ninanakaw yung kaban ng sambayanan, noong isinisilid sa maleta yung bilyong-bilyong pera, hindi nangangailangan ng permit. Pero pag naglalabas ng saloobin dahil sa mga kabuktutang ginagawa nitong adik administration na to, kailangan pa ng permit. Di ba, napakalabo ho nun mga kababayan. Pagka tayo pinagnanakaawan, hindi kailangan ng permit. Kailangan lang maleta. Kailangan lang Zaldico. Kailangan lang helicopter. Pero pagka sambayan ng Pilipino na, pagka ordinaryong Pilipino na ang magsasalita, magpapahayag, dito sa adik administration na to, kailangan pa ng permit. Ganon. Pakinggan ho natin ito si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi, basahin ho muna natin itong kay Boy Tago. Ombudsman Boying is top as a Caviteño will always be. I trust that he won't cave in to the INC rallies and pressure. Not today, not tomorrow. And certainly not when Sen Marcoleta plunder case is filed in court as earlier announced. Naku po! Ito talaga, si Ping Lacson ho talaga ang isa sa mga gumugusto na makulong itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya pag naging presidente si BP Sara, anak ng tokwa, wala ho tayong nanaisin kung hindi makulong yaang Ping Lacson na yan. Sang-ayon ho ba kayo dyan mga kababayan? I-comment nyo na ho sa baba. Eto tanungin ko kayo, sino ba gusto nyo makulong? Si Ping Lacson o itong si Senator Rodante Marcoleta? I-comment nyo ho sa baba. Pakinggan ho natin itong si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Game! Sino yan? Si Don't Panic is Organic. Si Isko. Si Isko. Oh, si Isko. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo inamulat, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ng Panginoon, hindi po ba? At pagkatapos po tayong turuan na mahalin ng Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang ating kapwa. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din na. Sobra na po ang ginagawa, inisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po,
tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba, mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, Mahiya naman kayo. Naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Well, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po sulat ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Ito, trivia. Meron ho tayong trivia. Anong religious group ang kaya makapagpanalo ng presidente na hindi kayang gawin ng JIL movement? Sige nga, i-comment sa baba. Lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagpapag-asa tayo. At agad pumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hinihiring na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi. Baka naman makatulong sa atin. Kung nagkaisa kami sa minority. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang dami in-expose. And then, pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung Galawang adik, no? nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na alam, bias hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing maiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipopwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po?
nagtawanan na galing sa mga tax na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawin nyo lang pirma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren, wag lang si Loren. Hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban eh. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lukuhan. Walang lukuhan sa flood control, walang lukuhan sa Chacha, walang lukuhan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, yung sinabi ng isang witness, ito yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa mga kanyang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Nako. Yun po, Yun ang problema dito kay Ping Lacson. Ha, parang baka siya mastermind. Kasi alam niya lahat eh. ang inalman namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yun? Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko nasasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yun, pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka, saan ba, ano yun kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya ang tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Tory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos mag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yun na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Nako. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangan kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Bante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. Bibigyan ko ng example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Noong 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yun. Magandang project yun. Magandang project yun. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yun, plunder po ba yun? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Tadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos, eh ilang milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yun? Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po,
Hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, we are one. Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po. 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota, o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga klase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Tama na. Noong 2023, halos 1 trilyon piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 ng budget, mahigit yung 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan, wala pang DOH yan, wala pang Department of Agriculture yan, wala pang BIR yan, wala pang LTO yan, walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabing naiya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Tingla, tama nga, nalalaman na kung sino ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, na nagsabi sa Malacanang, tama na, wag mo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. E bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda,
Pasigaw tayo. We are one. We are one. We are one. Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamaan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. Sa 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ng linggon to. Ilan na lang yan? 4, 20 na lang. Sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hinarin, nasa 13, pwede na nila ang convict ang isang impeachable na officer. Kaya yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Hindi lumalaban, nagda-drugs na. Yung mga nakalaban, nagda-drugs na, kasama na sa Malacanang. Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging Presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging Presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, magagawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsatsatso naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood... Lahat ng inaareglo ngayon dahil sa kanilang katakawan sa pera, sa kanilang pagnanakaw, di ba? control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin year one, pero ikaw dilaw, ito puti, ito itim, ito rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip ko ng iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Wala na eh. Lahat ng ika nga nakikiisa sa pagnanakaw ng administrasyon na to, wala na lang ho silang choice. Diba? Wala na lang ho talaga silang choice. Kahit gusto nilang umalis, hindi na sila makakaalis. Nasa kamandag na ho sila noong ika nga mga mastermind. Kumbaga sa sindikato, hindi ka na pwedeng umalis. Na kumbaga malalim ka na. Nakapanood na ba kayo ng mga pelikulang gano'n? Yung mga pagka nakapasok ka na sa sindikato, ngayon, sino nakapanood ng TV series na Ozark? Ha? Mga ganun yung mga gusto natin panoorin eh. Ozark, mga tipong, di ba? Pumasok sila sa illegal. Pag lilinis ng pera na galing sa droga rin pala, pambihira. Di ba? Mga kartel sa Mexico. Nung malalim na sila, ika nga gusto ng, ayaw na nila yung trabaho na yun. Pero dahil malalim na yung asawa niya, yung bidang lalaki, wala silang choice. Kahit nagpunta na sila ng ibang lugar dahil may pinanghahawakan na sa kanila yung mga syndicate. Ito ang problema natin kay Dante. Panoorin niyo, Ozark, maganda yun. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin hindi siya mahawakan. Ang problema natin hindi siya mabibigtahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo mabigtahan. July 1. Let's go! Ano na ho ito? Ika nga, tuloy-tuloy na to. Rally ho ito, rally. Bukas, hindi na ho tayo coding. Mahirap na, baka mahuli tayo eh. Mahirap na. Coding tayo eh. O dito, sa isa na to, wala na tayong coding bukas. Balagbag ho tayo dyan. Nandyan ho tayo sa rally bukas. Handa ho kayo, handa para bukas ha. Rally, malaki yan rally to.
July 1, umpisahan natin ang July 1 sa pagrarally. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal niyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Yo! Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. We are one! We are one! We are one! We are one! Ping Lacson, pagka nagbago na ihip ng hangin sa tingin ko, magtatago ka ulit, walang yaka. Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, Kapal na mukha mo. papawin nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Oh. Pero tingnan yung t-shirt. Ping Lacson ba nakalagay dyan? They want it washed away. They want it washed away. They want it washed away. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron po yung commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na ngayon sa Metro Manila. Marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basura ang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ka ikaw ay public official at may desisyon ka at pinestyon ng tao katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagtaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. We are one. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Ito, hindi ko linalahat yung mga Kabitenyo. Ngayon, nangyayari ito pa lang si Boying taga Cavite at itong si Ping Lacson. Di ba? Saan kilala ang mga Kabitenyong government official ngayong mga panahon na to? I-comment nyo sa baba. Saan kilala ang mga Kabitenyong government official ngayong mga panahon na to? Especially yung mga government official, hindi kasali si Congress Miao ha? Nakaalyado nitong si Marcos Jr. I-comment nyo na sa baba. Trivia na naman yan. A. Magnanakaw. B. Magnanakaw. O C. Magnanakaw. Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayo mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito. Wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na? Okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, nahiya naman kayo, kung nahiya na lahat, dapat nagrarally tayo dito mga walang hiya pa rin sila. para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw umamin ka. Ikaw magsoli ka. Sila na lang nagtuturo.
Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, inaharang natin ang daan. Oo, bakit? Hinarang nyo na yung daan ng justisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Yun! Let's go! Hinarang-harang nyo, tapos ngayon kayo mga harang, magagalit. Mga siraulo ba kayo? Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Kape tayo, kape. Kape tayo, kape. Nawawalan ng trabaho, hindi ba Let's kayo go! napeperwisyo? Huwag niyo po kaming iwanan ko po sa inyo mga kapatid. Huwag niyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, kung hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado. Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandiyan ng Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So huwag niyo po kaming alalahanin, disidido po kami lumaban. Alalahanin niyo po yung mga anak. Tuloy laban. Kasi kung ano, Tuloy laban, ha? Para sa mga bukas ito, yan kasi gulatan yan eh. Gigising tayo. Pagkabukas ko, may rally, malaking rally. Pambira, wala akong kaalam-alam. Di ba? Ayun na nga, pagtingin ko sa plaka ko, coding pala tayo, hindi talaga tayo makakapunta. Oh. Di tinanim ba? natin ng 1986. Lugbag tayo bukas Kung yan. ano tinanim natin ng 1992. Kung ano tinanim natin ng 1998. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala niyo pa? Oh. Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha? Peaceful rally po. Kanina, pagkatapos sigaw yung DR1, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang demokrasi ay ang bayan. Sabi ng iba, huwag niyo idamay ang Diyos. Hindi po nakalagay sa konstitusyon with the aid of the Almighty. Sabi po sa konstitusyon, tayo ay maka-Diyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng Year 1, sana maalala ng bawat Pilipino. Ano man ang ating edad, ano man ang ating kakayanan, ano man ang ating trabaho, ano man ang ating sport, ano man ang ating kapansanan, ano man ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng hello, mga kapatid, limang Oh, yun o. Dahil lipat ho tayo dito kay ito, ika nga nasa tipping point na ho tayo ngayong mga panahon na to. Tuloy-tuloy lang ho tayo mga kababayan dahil para ika nga mapagtanto nito mga magnanakaw, itong mga siraulo, mga kawatang mga walang hiya na to, hindi na pwede. Opo, at Yung ginawa nyo kay dati Pangulong Rodrigo Duterte, ginulat nyo kami, dito sa rally na to magkakagulatan din tayo. Kasi pagka nangingi tayo ng permit, di naman kayo bibigyan. Mga siraulo mga nasa gobyerno eh. kayo ho ba ay sumasang-ayon at naniniwala doon po sa mga panawagan, transparency, accountability at suporta na rin doon kay Senator Rodante Marcoleta na inaasahan po na this week ay sasampahan po ng plunder case? Ay, siyempre naman, susuporta tayo sa ganyang mga issue. Kailangan na nating ilantad sa taong bayan lahat yung issue na yan eh.
Opo. Para po sa inyo, bakit dapat hindi kasuhan ng plunder si Senator Bato de la Rosa? Si Senator Marcoleta? Alam mo naman para bang ginagawa natin, bine-weaponize natin yung ating justice system, no? Alam mo, si Senator Marcoleta, isa yan sa talagang nagsisikap na mailantad sa bayan natin ang nangyayaring pagnanakaw, no? Tapos unang makakasuhan, no? Kung totoo o hindi ang kaso sa kanya, palagay ko ang nakikita tuloy natin dyan, para bang pinipili siya para pagtakpan yung mga dapat na malaman ng sambayanan. Yun ang hindi dapat na mangyari dito sa atin. Opo. May nakikita ho ba kayong banta sa seguridad sa ginagawang pagtitipong ito, Sir Norberto? Kasi yung Malacanang ngayon, kung makikita po ninyo talagang todo, mahigpit po ang seguridad na ginagawa sa paligid po mismo ng palasyo. Well, syempre, natural na reaction nila. Pero, alam mo, kilala ng sambayanan natin ang Iglesia ni Cristo. Iyan ang isa sa mga pinakadisiplinadong religious organization. Alam ko, hindi sila sasali sa kaguluhan. Kaya, hingin ko talagang mapayapa ang mangyayaring protesta ngayon. At hindi dapat pinapangabahan. At bago ko rin pasa kay partner Admar, sa tingin ho ninyo ay sapat ho ba yung intel report ng kapulisan, ng security patungkol nga dito sa ginawang pagtitipon? Dahil marami ding nabigla dito nga sa biglaang pagdagsa ng mga tao sa EDSA People Power Monument. Palagay ko hindi talaga nabigla yan dahil hindi mahirap ilihim yung nangyari kanina, no? Alam ng intelligence natin yan. Baka lang hindi nila pinaniwalaan. Pero kung impormasyon ang pag-uusapan, malalaman nila yan. Opo, Ginoong Gonzales, magandang hapon po. Si Admar po ito. Laging sinasabi ng nasa gobyerno or particularly ng Malacanang na nirerespeto nila yung kalayaan po sa pamamahayag po, Ginoong Norberto. Pero mayroon tayong mga reports na natatanggap na hinaharangan di umano yung mga ilan pa na posibleng sumali dito po sa pagtitipon dyan sa People Power Monument po. Yung iba nakasakay pa sa mga pampasaherong bus. Ano pong masasabi niyo po rito? Yung paghaharang siyempre normal sa isang nasa puder yan. Kasi ayaw nilang dumami nagpoprotesta. Kaya hanggang maaaring maharang, haharangin yan, no? Yung sinasabi publiko, yun ay statement ang nararapat na sabihin. Kasi talaga namang kailangan respeto ang kalayaan nating mga mamamayan na magsabi kung anong nararamdaman natin tungkol sa mga masasamang nangyayari sa atin ngayon. Kaya kanyan, standard practice yung paghaharang sa mga pupunta. Sana naman ay maunawaan ng ating mga kapulisan na hindi ng order ay dapat na sinusunod. Sundin lang nila yung lawful at saka legal order. Opo, at Kasi yung pagharang hindi lawful order yan. opo, at isa din sa mga ano dito po yung panawagan ng ang nakasad kasi dito isang peaceful rally po, no, sa paglaban po sa mga injustices at sa paghahanap po ng hustisya at katarungan po. Pero kapansin-pansin yung messaging ng gobyerno, or hindi na ba kayo nagtataka na ginagaslight po itong mga pahayag na ito, Ginoong Norberto? Ayaw nga, nakikinig din naman ako sa ilang statements na nagkagaling sa Malacanang. Parang wala sa ayos eh. Dapat hindi ganyan, lalo lang lalalayan, no? Pero sila rin ang may kasalanan yan. Alam mo, kung ako sila, papayagan ko ng maayos ang pagpapahayag ng ating mga kababayan. Dahil kapag nagalit ang taong bayan, baka mas mahirap nilang bigyan ng solusyon yan.
Opo, at nakikita niyo po ba na tila manhid na ang kasalukuyang gobyerno po, considering hindi ito unang beses na nagkaroon po ng malawakang rally po, no, sa kasagsagan po ng kasalukuyang administrasyon, at same pa rin po yung mga panawagan. So ibig sabihin hindi satisfied sa ginagawa ng gobyerno, Ginoong Gonzales. Talaga naman, alam mo, yan ang napakalungkot eh. Kung bakit itong mga nasa poder natin, ang mga politiko natin, para bang hindi sila naapektuhan. Na alam naman nila, alam nila kung ano nangyayari sa bayan. Alam ko naman na alam nilang mali ang ginagawa nila at patuloy na pagtatanggol pa sa mali. Kaya ewan ko kung anong klaseng ugali na nangyari dito sa atin sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa, kapiraso pa lang ng mga nararanasan natin dito, nagsisipag-resign na. Pero dito sa atin ay kapit tuko. Kapit to ko Talaga kaya. ayaw magsialis sa pwesto. Kasi siguro kinakabahan na pagka umalis sila sa pwesto, ay hindi na nila kayang itakbo o proteksyonan yung mga ninakaw nila. Opo, sinasabi nila walang banta po, no? Sabi ng Malacanang wala namang threat kaugnay dito po sa mga aktibidad na ito dyan po sa EDSA. Pero kapansin-pansin, grabe po yung kanilang pagbarikada sa paligid po ng Malacanang. Maraming mga razor wires, mga container vans na kanila pong dineploy upang maharangan lahat basta papunta ng Malacanang po. Ano pong masasabi niyo po dito? Well, normal na procedure yan, ano? At saka depende na rin kung sino yung nasa Malacanang. Alam mo, ang nasa Malacanang natin ngayon sa malungkot nga para sa kanila, ay nakaranas na sila na pinaalis sila sa Malacanang. Kaya yun siguro hanggang ngayon natatandaan pa nila yung ganong experience. Na alam mo, napakasakit yun na palising ka sa Malacanang kung ikaw ang namumuno. Opo. Sabi din po ng palasyo na nagtataka daw po ang Pangulo bakit ginawa ito po ng grupo dyan po sa EDSA. Dapat pa bang pagtakan itong ganitong klase po ng aktibidad, Ginoong Gonzales? Ako, yun, nagdududa pa ka na para daw nakakantsaw yung pagpunta sa People Power Monument. Alam mo, sa mga ganitong sitwasyon, kung makikita natin sa kasaysayan natin, talaga, ang taong bayan, yung kanilang tinatawag na national sentiment, may paboritong lugar na pinupuntahan niya eh. Parang simbolo na. Nagiging simbolo na ng pagbibigay ng damdamin. Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line ho dito, kailangan ho tayo magtulong-tulong para ika nga makapagpahatid ng suporta para dito kay Senator Rodante Marcoleta. Bukas ho! Diyan ho tayo magkikita-kita. Pupunta ho tayo diyan sa diyan sa EDSA Shrine para diyan sa prayer rally ng mga kababayan nating taga-INC. Kaya siguro bukas wala tayong upload ha. Pag kami upload tayo, ibig sabihin hindi tayo nakapunta. Pero wala masama naman pupunta ho tayo bukas. Palino natin Pilipinas.